FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isa magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Lihim ng Liham, lalong-lalo na dito po sa aming opisina. Nakaugalian na po namin na buksan ng radyo sa oras mo. Kasi karamihan dito nakaka-relate sa mga kwento. Yan din po ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Lihim ng Liham. Masyado po akong nasaktan. At gusto ko po sanang humingi ng opinyon mula sa ibang mga pangga. DJ Lindsay, nagkakilala kami ng boyfriend ko online. Mga 8 buwan din siguro kaming nagligawan bago ko siya sinagot. Pero nung time na yon, hindi pa kami nagkikita, DJ Lindsay. 3 buwan na kaming naging magkarelasyon nung nagplano kami na magkita na. Kasi sobrang layo namin sa isa't isa eh. Nag-decide na rin daw siya na maghanap ng trabaho malapit sa pwesto ko o sa lugar ko para daw madalas na kaming magkasama. Awa ng Diyos, nakahanap na siya ng bahay na uupahan malapit sa akin. Kaya naman po nung nakahanap na siya ng bahay, mga nasa ilang beses din kaming nagkita. May mga pagkakataon pa na doon ako natutulog sa bahay niya. Ilang linggo din yun. Pagka-uwi ko sa bahay, simula nun, nung bumalik na ako, napansin ko na naging cold na siya sa akin. Bagal niya na mag-reply. Pag tumatawag ako, minsan hindi siya sumasagot. O di kaya naman, makailang tawag bago niya pindutin yung telepono. Di ko rin alam kung anong nangyari sa aming dalawa. Dati-rati, palagi niya akong mini-message. Ngayon, kahit ilang beses na akong mag-text o mag-chat sa kanya, may mga oras na hindi siya nagre-reply sa akin. Hanggang sa totally hindi na po siya nag-message. As in, wala na talaga.
Wala nang paramdam. Pinuntahan ko siya sa inuupahan niyang bahay pero ang sabi ng tao doon, wala na raw nakatira. Umalis na raw, ilang araw na yung nakakalipas. Di raw niya alam kung saan nagpunta. DJ Lindsay, hindi ko alam kung kanino ko siya hahanapin. Kasi wala naman akong kilala sa pamilya niya. Tapos yung mga kaibigan niya, wala. Kasi nga magkalayo kami. Akala ko kasi okay na okay eh. Biro mo, ilang araw kami magkasama sa iisang bahay. Tapos all of a sudden, biglang hindi na siya nagparamdam. Hindi wala man lang babay. Para akong naiwan na lang basta. Di ko alam kung bakit siya biglang nagkaganon. Walang makasagot sa mga tanong ko. Alam mo yung pakiramdam na natutulala pa rin ako madalas kasi naiisip ko yung noon. Napapaisip ako ng sobrang lalim kasi alam ko na wala naman akong ginawang masama. Wala akong ginawang mali. Alam mo ang masakit pa dito? 1 taon din na umikot sa kanya yung mundo ko. Palagi ko siyang naiisip. Palagi ko siyang kinikwento sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Para kong nagsisisi na sana pala hindi na lang muna kami nagkita. Siguro kami pa rin hanggang ngayon. Siguro kinukulit niya pa rin ako hanggang ngayon. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin, DJ Lindsay. Ano po bang dapat kong gawin? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang B. Maraming salamat po. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Oras natin sa buong kapuluan. Check your time. 15 minutes after 9. That's 9:15 on the clock. And you are still with me. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow! Grabe, ghosting is real. Hindi pa naman di ba? Ano tawag doon? All Souls Day. Pero nag-ghost si ate. Nag-ghost si B. Oo, si B. Well, speaking of B, si Kong at saka si B kinasal na. Ang taray. Yeah! Ang taray nung gown, bakla. Congratulations. In fairness dreamy yung kanyang theme nung wedding niya. Para kang nasa ice. Hindi naman literal, di ba? Pero parang ganon, alam mo yun, yung feels, ganon yung feels ko. Siyempre, iba-iba naman tayo ng feels, di ba? Parang siya, magical, na parang icy, na parang, yes, ang social. In fairness, ang happy lang.
Umiyak si Kong. Oo. Snippets lang kasi yung nakita ko, kaya wala naman judging na dapat maganap, diba? Oo. Hindi ko pinanood yung buo. Anyway, we wish you well and best wishes. Yes, best of everything. Pangga, ano bang gagawin natin dito? Ginost na lang siya bigla after nila magkita, 'di ba? Yun yung masaklap doon yung tipong nabetan mo siya nung nagkita kayo finally, pero hindi natin alam kung ano bang nararamdaman ng other party, ng other guy, o 'di ba? Nung other person na involved doon sa sa kung ano mang meron kayo. Kasi parang sila naman, pero hindi malinaw. Oo. Ano bang dapat nating gawin? Ano bang dapat nating sabihin sa kanya? Lakas maka-ghosting nito si Kuya. Oo. Sabi dito ni Sander, wala na, natikman ka na ate ng paulit-ulit. Oo. Sa loob ng ilang linggo, napaisip siguro siya na ang dali mong bumigay at ang dali mong makuha. At siguro isang factor din na hindi siya nagandahan sa'yo or sa ugali mo nung nagkasama kayo. Grabe naman ang prangka mo, be. Wala man lang preno o busina man lang, te. Kakaloka. Oh, yun Yun yung sabi ng pangga natin. Sabi naman ni Linlin, mag-move on ka na lang. Tinakasan ka na kasi, di ba? Naku, hindi mo kasi kilala yung mga kapatid, mga kamag-anak. Tapos iisipin mo, seryoso na yung lalaki sa'yo, di ba? LDR kayo ng ilang buwan. Tapos iisipin mo, legal kayong dalawa. Oo. Natikman ka lang, tapos hindi mo alam kung ano talagang intention sa'yo. Red flag yan, ate. Sabi naman ni Mama, obviously, hindi kanya gusto sender. Yun lang yun. Sabi naman ni Angge, ibig sabihin, hindi na siya interesado sa'yo. Sabi mo nga, biglang naging cold sa'yo after meeting. So wala nang rason para hanapin or antayin mo pa siya. Mag-move on ka na lang. Ganyan talaga ang buhay, ate. Ang sakit naman ng mga comment ninyo Masyado kayong Masyado kayong for real Sabi ni Jennifer talaga. Jennifer nga yun. Hindi nga Jennifer. O, diba? Ang sabi dito, ginost ka na, diba, pagkatapos ng lahat. Ibig sabihin yan, hindi siya seryoso sa'yo, kaya mag-move on ka na lang. Next time, huwag kang masyadong magtiwala, lalo na babae tayo, girl. Minsan sinasamantala ang ating kahinaan. Sinasamantala ninyo ang ating kahinaan. Oo. Sabi naman ni Gemma, pamilyado na siya siguro, kaya ganon, ilang linggo lang kayo nagsama. Oh my God. May plot twist palang eksena. Sabi pa dito ni, L, wag kasi tayong aasa ng aasa sa mga ganyang tao. Well. Siguro kasi, alam mo, real talk lang hindi mo kasi talaga malalaman ng true intentions ng isang tao kung hindi pa talaga kayo matagal na magkakilala. Kasi, sorry na, sasabihin mo 9 months na kayong magka-chat, 'di ba? Pero iba pa rin yung magkakilala kayo in person, mukha sa mukha, bagang sa bagang. 'Di ba? Kasi alam mo online, hindi ko naman sinasabi na off yung online kasi marami rin naman mga success stories, 'di ba, na nagsisimula by online. Via online rather. Minsan, may mga tao na nagpapanggap lang to be this kind of person that they're really not just because ang daling mag-imbento ng iyong imahe online. Wow! Diba? Ang daling mag-imbento ng iyong identity online. Diba? Sasabihin mo, ang ganda mo, diba? Or pwedeng mag-post ka ng anything na hindi naman talaga ikaw or magpanggap, diba? Magpanggap ka to be somebody else, kunwari mabait ka, understanding, ganyan. Pero ang totoo, hindi naman talaga. So, 'di ba? Bluff naman pala. So, mas maganda talaga yung yung personal kayo magkakilala, nagsimula kayo personally, niligawan ka niya personally, ganyan. Hindi yung lahat ng moments ninyo, you guys spent online. So ayun na nga, nagkita na kayo. Tapos after ilang linggo, malamang sa alamang, may nangyari. Wala masakit talaga yung ganyang mga pagkakataon. Siguro hindi ka talaga niya ganun kabet. Kasi kung talagang bet ka niya, talagang magsistay yan dyan kahit anong mangyari. Or baka naman modus niya yan. Baka naman talagang ganyan siyang tipo ng tao. Yung tipong makatikim lang. As after nun, bye. Oo, natikman niya na ang bulalo. Ang bulalo! Natikman niya na. So, bye na, ganyan. Hindi natin alam Hindi mo alam kasi nga, hindi naman kayo talaga personally na magkakilala. So, diba? Nakasabi ng mga pangga natin dito, wait lang nawala kasi. Hindi na ko pa ito pinipindot pero wala talaga Nakakaloka.
Nasaan na ba yung page ng Energy na wala dito sa telepono ko? Wait lang ha mga kapitbahay, pagpasensyahan. O sabi dito ni Abet Menders, kasi sinuko mo na agad ang bataan. Move on ka. Mag-move on ka na, di ba? Bihira ang nagkakatuluyan dyan sa online. Hindi ka siguro nakikinig kay Papa Jackson. Ay, sa true. Nako, sinasabi ko sa'yo, masisermonan ka doon nang wala sa oras. Sabi naman ni Eliza Anchoris, hi DJ Lindsay. Ate, hindi naman sa pinag-overthink kita, pero what if may asawang iniingatan si Kuya? Kaya hirap pagtiwala sa panahon ngayon. Huwag magtitiwala porket matagal kang niligawan. Ang taong ayaw magpahanap, may tinataguan. Shoutout naman from Japan, Japan! Hello sa mga OFWs natin dyan. Wow! Kamusta kayo dyan? Jacqueline, sabi dito, Jacqueline? Jacqueline kasi. Jacqueline. Huwag ka basta-basta magtitiwala hanggat hindi mo pa talaga siya nakakasama ng matagal. Huwag kang magpakalunod sa ganyang klaseng lalaki sa ginawa niya sa'yo. Mukhang may kapansanan sa utak yata yung lalaki na yon. Shoutout naman po, lovely. Daddy ko. Ano to? Lovely ko, Daddy Gary. Hello, kamusta kayo dyan? Mga nagmamahalan kayo na. In love kayo sabi naman ni Lilet, Lilet Amaro, same situation, nangyari sa akin yung ngayon pero walang nangyari sa amin. Wala talaga kaming label, DJ Lindsay. Bigla na lang nag-ghost. Ewan bakit may ganun. Sweet at okay naman sa dati, panay video call. At pag nagkita kami, sweet din siya. Sobra, ngayon biglang cold. Madalang na lang mag-video call. Wow! Baka may iba ng video call. Di ba kasi kapag cold na sa atin, malamang may iba nang nagpapainit. Ganoon lang naman talaga yun. Kapag cold na sa'yo, malamang sa alamang, may iba nang nagpapainit. Hindi rin naman natin sure. Baka nga, kasi may mga lalaki na kailangan lang i-validate yung pagkalalaki nila by hopping on from one relationship to another. Yung tipong hindi na nila pinapatagal yung isang relasyon or talagang gusto lang nilang ma-experience yung isang babae just for the sake of masabi lang na marami na siyang naging babae. May mga ganyan. Totoo yan, aminin nyo. Kumbaga kasi nakaka-validate ng pagkalalaki nila yan or kumbaga doon nila napapatunayan na lalaki ako. Di ba? Ang pogi ko. Pogi ako eh. May mga ganyan talaga. So dapat hindi tayo magpa-biktima sa mga ganyang klase. And what better way to do that is to protect and respect yourself. Wow! I do understand na may mga pagkakataon na kapag nai-inlove tayo, as in talagang in love ka ate, nakakalimutan mo yung own sake mo yung respeto mo sa sarili. Nakakalimutan natin to be kind to ourselves kapag sobrang in love tayo. Pero alam mo, the more nga na kailangan mong ingatan yung sarili mo kapag nai-inlove ka. Kasi kapag in love tayo, napaka-vulnerable natin, di ba? Yung tipong lahat gagawin natin para sa lalaki na yan kapag in love tayo. Nakakalimutan natin yung sarili natin. Pero what if, 'di ba, nagbago ang ihip ng hangin. Biglang 'di ba, kumembot sa iba yung lalaki. Paano na tayo? 'Di ba? Tayo yung iiyak, tayo yung matutulala ng ilang araw habang yung lalaki na yun walang ginagawa kundi magpakasaya sa sarili niya. Tapos ikaw nalulugmok ka. 'Di ba? Hindi ka nag-aayos, hindi ka nagme-makeup, lungkot-lungkutan ka lang. Pati yung mukha mo lukot na. So, alam mo 'yon? Alagaan ang sarili, alagaan ang ating puso. 'Di ba? Paano mag-move on? Una sa lahat, accept mo na wala na siya, na nilayuan ka na niya, na hindi siya nagpaalam sa'yo, nag-ghost ka niya, na hindi mo deserve ng kahit anong babay. Ganon yung tingin niya sa'yo. 'Di ba? Kapag ang isang lalaki sinabi niya na hindi ako ready sa isang relationship or pinaramdam niya sa'yo na hindi ka importante sa kanya, mag-message ka ilang araw bago mag-reply, isa lang ibig sabihin yan. Hindi siya interesado sa'yo. Yun lang yun, be! Hindi mo na kailangan ng kahit anong pang explanation dyan. Ha? Oo. Wala lang. Diba? Kung anong pinapakita sa atin ng lalaki, yun yung paniwalaan natin. Diba? Hindi yung sinabi lang niya na gusto kitang makita. Gusto mo ako makita pero ang dami ko kasing ginagawa, sobrang busy ko, ganyan.
gusto mo kitang makita pero wala akong budget eh. Alam mo, ang totoong namimiss ka, pupuntahan ka, i-effortan ka. Hindi yung puro salita lang. Pag hindi nagre-reply, message ka ng message pero hindi nagre-reply sa'yo, ibig sabihin hindi ka ganun ka-importante para pagtuunan niya ng oras niya. Ganun yun. Tapos biglang isang message niya lang, todo reply ka na agad. I-scene zone mo muna. Mega reply ka agad, parang patay na patay ka naman sa lalaki na yan. Patay na patay ka sa taong hindi naman patay na patay sa'yo. So nasa ng hustisya doon. O ikaw yung lugi dyan. Pag-isipan mo mabuti yung mga ginagawa mo. Huwag yung tipong ikaw lang lagi yung talo. Hindi ko naman sinasabi na kompetisyon ng pagmamahal. Pero alam mo yun, sa puso mo, dapat alam mo at bigyan mo ng halaga yung mga lalaki na nagbibigay din ng halaga sa'yo. Hindi yung ikaw lang palagi. Ito tandaan nyo, mas masarap to be in a relationship kung saan in love sa inyo yung tao. More than you being so much in love with him or her. You get what I'm saying, man? Promise. Ang swerte mo kung in love ka sa kanya tapos siya rin in love sa'yo. Pakaswerte mo. Pero kung one-sided lang, malas mo. Kung tipong ikaw yung in love tapos siya, madalang pa sa patak ng ulan yung atensyon na binibigay sa'yo. Pa-like lang sa mga, pa-heart lang sa mga, mo dyan, story mo. Kaya napakasipag mo mag-story, no? Yan. Tapos kapag minessage mo, hindi ka naman re-replyan, bigla na lang mag-story na nandito pala siya malapit sa'yo, tapos di ka naman pupuntahan. Ay, sorry. May tinamaan ba? Oo, sorry na. Umilag kasi kayo. Oo. So there, i-accept mo na hindi ka talaga niya gusto. 'Di ba? Yun lang yun. I-accept mo na hindi ka worth his time, I guess, at hindi ka worth ng words dahil hindi siya nag-message sa'yo na paalis. Hindi ka importante, be. Yun lang yun. Okay? Yun lang talaga yun. Wala nang ibang sagot dyan. Hindi ikaw yung gusto niya o baka may gusto siyang iba, nakakita siya ng iba. O, kumbaga ka lang niya, siguro flavor of the week, ganyan. At nagbabago-bago yun weekly. No? Ako, sana maka-move on ka na sa phase na yan. Tapos, try to accept na may mga ganyan talagang klaseng tao. Mas maganda nga sana kung you don't take it against him eh. Oo, nasaktan ka pero kailangan mo lang siguro i-understand or kailangan mo lang siguro intindihin sa pinaka corner ng isip mo na may mga tao talagang ganyan. At hindi lahat ng sitwasyon papabor sa atin. Minsan, kailangan lang natin siyang tanggapin as it is at huwag i-take it against that person. Diba? Kasi hindi mo naman siya masisisi kung hindi ka talaga niya gusto. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng i-expect na tong taong to marespeto tulad mo porket marespeto ka sa kanya. 'Di ba? Hindi mo pwedeng i-expect na tong taong to sana sabihin niya sa akin na ayaw niya sa akin kung talagang ayaw niya, hindi yung bigla na lang siya nawala. Hindi mo pwedeng i-expect yun sa ibang tao. 'Di ba? Kasi hindi natin kontrolado yung isip nila. So, kung ako sa'yo, alagaan mo yung puso mo at kung nakakakita ka ng red flag, work on it, 'di ba? Act on it sa umpisa pa lang. Kasi magiging problema mo yung red flag na yan sa kalaunan ng relasyon ninyo o ng pagliligawan ninyo. Okay? Yan din yung magiging problema mo pagdating ng panahon. Yung red flag na iniwasan mo just because you're so in love with him, yan din yung magiging problema mo in the long run. Promise. Sabi ni April, watching from HK DJ Lindsay, magandang umaga. Gandang umaga sa iyo dyan. Sino pa yung mga nandito? Dima Iwat, Christopher, watching from Pasay. Good AM Idol. Good morning sa inyo dyan, mga taga Pasay. Sabi ni Ameline, pareho po ba yun ang ginawa ni... Ay, sige, basahin natin to. Talaga tama ba to? Pareho po ba yan ang ginawa ni Papa Jackson sumunod kay GK sa Taiwan kahit may sakit na? So sweet. Actually, hindi ko alam kasi pang umaga ako. Ang alam ko lang, dapat kasi sabay-sabay kami aalis ang alam ko. Hindi ko, may plano kasi kaming umalis pero nagulat na lang ako na itong si Kara bigla na lang fly na pala. Nagtatanungan pa kami ng mga ganyan, mga flight na yan. Tapos pagkakita ko, nandun ka na sa ibang bansa, Kara, yung totoo ba? Nagkikwentuhan lang tayo, nandyan ka na agad. Sabi naman ni RJ, lesson learned na lang, wag gawing mundo ang mga jowa. Alam mo, so true.
Diba? Ay nako, 9:31 on the clock. I wish you well and sana maka-move on ka na dyan. Tawag dito, B, no? Maging matalino ka next time. No? Sana maging matalino ka next time kasi alam mo naman tayo kapag nai-in love eh. Medyo patanga-tanga din tayo pero take care of your heart, take care of yourself. Kasi tayo lang ang magbibigay ng care na yan sa sarili natin at hindi yan ibibigay sa atin ng ibang tao. Siyempre kasi uunahin nila yung mga kagustuhan nila, yung sarili nilang feelings, di ba? Hindi lahat ng tao i-consider kung ano yung nararamdaman mo just because meron din silang nararamdaman at syempre mas pabor sila sa happiness nila more than your happiness. So take care of your heart. Kung may babalik ko lang ang dati, hindi na kita bibitiwan pang muli. At di ba darama ko sa'yo na mahal kita araw-araw, araw-araw. Ngayon ikaw ay nasa piling niya at ngayon ako ay nagsisisi na. Ngunit walang magawa kundi ang umiling na lang na sana. Oh Diyos ko, isang araw lang ang hinihingi ko, isang araw lang naman pagbigyan mo na ako. Bigay mo na sa'kin to na maramdaman mo at marinig muli na mahal niya rin ako. Na lang ang mga larawan ng ating nakaraan. Di maiwasan ang masaktan. Wala ka na, wala ka na. Ngayon ikaw ay nasa piling niya at ngayon ako ay nagsisisi na. Ngunit walang magawa